Samantala, nais naman ni Representative Paulo Ortega na matukoy kung talaga nga bang nakakatanggap ng confidential funds mula sa OVP ang mga benepisyaryo nitong mayroong record sa Philippine Statistics Authority. At sariling investigasyon naman ng Armed Forces of the Philippines sa mga sundalong sabit sa confidential funds, irerespeto ng kongresista. Yan at iba pang mga detalye ihahatid sa atin ni Simon Ong. Tila patuloy na nadadagdagan ng mga kahina-hina ng pangalang nakatanggap umano ng confidential funds mula sa Office of the Vice President at Department of Education. Ngunit bukod dyan, may mga pangalang na beripika ng Philippine Statistics Authority na mayroong record sa kanilang tanggapan. Dahil dito, nais ng Kamara na malaman at matukoy kung talaga nga bang nakatanggap ang mga ito ng pondo mula kay Vice President Sara Duterte. So, we will do our own siguro mini investigation, pero nandiyan naman po yan sa committee level na, so makaka-request naman po tayo. Tinatayang higit 9 ang individual ang kinumpirma ng PSA na may record sa kanilang database. Mababatid na ayon kay Representative Paulo Ortega, nasa halos 2,000 katao ang naging benepisyaryo ng confidential funds. Ngunit higit 1,000 ang walang birth, marriage at death records. Maganda rin po malaman kung nakatanggap nga po ba sila o hindi. Ginit din niya na kasalukuyang nire-repaso ang humigit kumulang 4,000 acknowledgement receipts dahil sa dami ng pangalan. Well, madami po yung pangalan eh. So, parang parang teleserye, 'di ba? Pakonti-konti may lumalabas. So, again, we have to verify. Mas maganda naman po na sigurado po tayo na itong mga pangalan na to meron or wala pong records. Naungkat din ang usapin tungkol sa mga tauhan ng Armed Forces of the Philippines na umano'y may kinalaman sa maling paggamit ng confidential fund. Nasangkot umano ang ilang miyembro ng Vice Presidential Security and Protection Group sa disbursement ng confidential funds ng OVP at DepEd. Dahil dito, ipinauubaya na ng Kamara sa AFP ang investigasyon tungkol sa mga sundalong sabit sa issue. Well, yung AFP na siguro yan, no? Naalala nyo during nung nag-break tayo, yung sa AFP will lead with their own investigation, parang they were policing their own. Nire-respeto po natin kung ano magiging resulta sa decision ng AFP patungkol dyan. Samantala, binigandiin din niya ang kahalagahan ng pagkakaroon ng balanseng legislative oversight at kalayaan sa hanin ng AFP na maglunsad ng pansariling investigasyon. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Simon Ong, Congress News.